Plain and simple, political persecution. Yan ho ang ginagawa ng NBI dito kay dating Congressman Mike Defensor. Mamaya na ho nating pag-usapan yung interview na yan netong si Melvin Matibag. Unahin na ho muna natin. Naku, yari ho si Martin Romualdez at itong si Chis Escudero dito. Paano ba naman ho kasi mga kababayan? Adik yung dinikitan nila. Wala naman ho sa tamang katinuan niya si Marcos Jr. Diba? Laglagan blues ho talaga mangyayari dito. Base ho kasi sa pinaka-latest na balita, PNP naka-full alert sa posibleng pag-alis ni na Romualdez at Escudero. Palakpakan. Ang tawag ho dyan, na pagtripan ng adik. Diba? Nung pag-umpisa ng administrasyon na to, ang saya-saya ho nila. Yung parang bang wala ng bukas, yung tipong parang di na matatapos ang mga termino nila. Ngayon nung nagkabistuhan na, nagkabukuhan na, sila-sila na nagtuturuan. Ngayon ang magiging scapegoat ng administrasyon ang dating speaker at itong dating Senate President. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Base ho dito sa post ng News 5, PNP naka-full alert versus Romualdez Escudero. Naka-full alert ang Philippine National Police, PNP, para i-monitor ang posibleng paglabas ng bansa ni na dating Speaker Martin Romualdez at Chis Escudero. Sa gitna ng patuloy na investigasyon sa flood control scandal, anak ng Petrang Garapata. Di ba? Ang labo ho niyan mga kababayan. Bakit sila ang binabantayan ngayong mga panahon na to? Bakit? Sige nga. Base sa atin, ito akin lang naman to akin lang naman to. Meron ho tayong kanya-kanyang kuro-kuro dito. Di ba? Mga political vlogger, meron ho silang kanya-kanyang punto de vista. Ang atin dito mga kababayan, ramdam na ho ng Malacanang yung public clamor na mapahanggang sa ngayon ang sambayan ng Pilipino hinahanap na ang katotohanan at kung sino nga ba yung mga dapat managot dito sa napakalaking skandalo na to. Hindi na ho kinakaya ng Malacanang at sa tingin ho natin meron hong mangyayari sa ating bansa na malaki na kung saan ngayon palang inaareglo na ni Marcos Jr. itong issue na to at ipapakita niya na merong makukulong mananagot. Kahit na sino pa yan, basta wag lang ho siya. Diba? Yan ho yan Yan ho ang ating nakikita dyan mga kababayan. Si Amena Pangandaman, si Lucas Bersamin, medyo malayo-layo ho sila dito sa isa na to Kasi pagka itong si Marcos Jr., isinama niya ho yung dalawa na yon dito sa mga ginigipit nila ngayong mga panahon na to. Pagka umabot na kay Amena, umabot na kay Lucas Bersamin, medyo lumalapit na yan sa Malacanang. Kaya hanggat maaari, gusto ho nilang tapusin ang usapan na to dito kay Martin Romualdez at dito kay Chis Escudero. Na kung saan, hindi naman ho pwedeng sa kanila lang matatapos yung usapan na yan. Anong sabi ni Martin Romualdez dun sa kanyang pinakahuling statement? Huwag niyo akong pilitin. Marami akong nalalaman sa nagdaang administrasyon. Marami din ako nalalaman sa kasalukuyang administrasyon. Yun ho malinaw na pagbabanta na kung sakaling siya ay magipit, anak ng Petrang Garapata, ilalabas niya ho lahat ng kanyang nalalaman. Nag-zero na naman. Pambihira, kala ko nag-zero na naman. Ibang klase talaga to counter natin na to. Hindi maaasahan. Nakaka-distract Diba? Saan na ba tayo? Diba? Na kung saan kanya hong ibubulgar ang kanyang nalalaman. Kaya itong itong pagkilatis ng administrasyon na to, ang pag-areglo nila dito sa issue na to. Pagka hindi ho nila na-execute ng maayos, itong ginagawa nila na to kay Martin Romualdez at dito kay Chis Escudero, babalik ho sa kanila ito. Kasi pagka halimbawa talagang ginipit nila itong si Martin Romualdez, talagang pinakita nila talagang may may pakana ang legislative, power of the purse, di ba? Ibinigay namin ganito ang National Expenditure Program. Pinag-usapan nila diyan sa committee level, dinala sa plenaryo, dinala diyan sa BICAM, binalik sa plenaryo, tapos pinirmahan ng presidente, anak ng Petrang. Ayos. Yan na ho ba sinasabi natin? Kahit ano pang pagmamaniobra sa ayaw sa gusto ng administrasyon na to, pupunta sa Malacanang ang napakalaking issue na to
ng mga maanomalyang flood control project. Sa programang Storycon ng One News, sinabi ni Remulla na nakipagpulong siya sa PNP officials para higpitan ang seguridad sa airport, coastal area, maritime routes at backdoor exit point. Wala. Remulla, ibig sabihin ho talaga ito kasing si Martin Romualdez masyadong pumupustura na gusto niya maging presidente sa 2028. Yan si John Vic gusto niya rin magpresidente. Talagang tatrabahuin ka niyan. Masyado, pa lang kasi, 2023 pa lang kasi, ilinatag na ho nila sa lamesa yung kanilang mga baraha. Ngayon, sila ay nagbabakbakan. Sila ay nagbabanatan, di ba? Si Martin Romualdez di na huling sa kalaman ng sambayan ng Pilipino yan. Maging yung mga vlogger nila, yung mga Talyanista Tensaymada vlogger, alam ho nila na ang administrasyon, si Martin Romualdez ang isusubo ng administrasyon ni Marcos Jr. sa 2028 presidential election. Hindi na siya viable candidate. Ang pumupustura ngayon, kung sakali daw i-endorse siya ni Marcos Jr., tatakbo daw siya, sabi nitong si John Vic Remulla. Gayong base sa pinaka-latest na survey na naglabasan, talagang nasa laylayan ho siya, di ba? Nasa laylayan ho itong si John Vic Remulla. Kaya ang atin dito, kahit na anong gawin na labo-labo ng administrasyon na to, yung mga dating magkakasama ngayon nagbabakbakan, magkabrad yan si Boying. Di ba? Kuya nitong si John Vic at itong si Martin Romualdez, magkabrad ho yan. Paternity, magkasama ho yan. Pero sila ngayon nagkakainan dahil, sa korupsyon ho yan mga kababayan. Itong si Chis Escudero, lang yan tayo naniniwala, kung may kasalanan, kung 10 ang kasalanan nitong si Chis Escudero, yung kay Martin Romualdez 100. Hindi ko sinasabing walang kasalanan si Chis kasi dumaan din naman sa kanya yung mga budget noong 19 Congress. Siya din naman ang Senate President. 'Di ba? Hindi porket meron siyang insertion may kasalanan na kaagad. Hindi yung insertion ho mga kababayan nagiging masama lang pagka yung insertion na tipong kagaya kay Risa Hontiveros. Lahat ho may insertion. Hindi porket may insertion masama na kaagad. Hindi ho yun. Ang atin ho dito, magkakasama sila noong 19 Congress sa mga BICAM. Alam ho nila kung ano mga kabalbalang ang pinagsisingit, pinag-divert nila, mga program appropriation, sila ho yan. House of Representatives, Senate, at Executive Department. Sila ho yan. Wala na hong ibang gumawa niyan. Sila ho yan. Kaya kung meron mang mapapanagot dito, hindi ho pwede, yung dalawa lang na yan. Ha? Kailangan ho, kung nandyan yung dalawa na yan, nandyan din si Saldico at nandyan din ho si Marcos Jr. Rerekta ho tayo ngayon dito sa interview nitong si Melvin Matibag. Sisegue lang ho natin. Tapos itutuloy ho natin itong saganang mamamayan na kung saan itong si Senator Rodante Marcoleta meron ho siya mga punto de vista na kailangan marinig ng ating mga kababayan. Ito, game na ho. Yo. This is part of a relentless pattern of harassment and the collateral damage is devastating. Because of these political attacks, approximately 1,000 hardworking employees across various companies have abruptly lost their jobs simply due to a perceived association with my husband, Mike. Ano ho yan? Yang Melvin Matibag na yan? Ako. Sa susunod na administrasyon, kahit ano pang angas mo, kahit ano pang tigas mo, pagkaiba na presidente, anak ng tokwa, titiklop ka, Brad. Yan na sigurado. Lalo na si Sara Duterte magiging presidente, umiikot lang ang mundo. Yung mga magagaling maglaro, pagka nagbago ang administrasyon, hindi sila tinatamaan. Pero yung mga bida-bidang pasiga-siga, akala mo kung sino, yan ang pinaka mga nasasaktan. Pagka nagbabago na ang ihip ng panahon, ika nga. Director, do you think that this operation is not politically motivated and it is only being done under the court? Para dito siya nagtatanong, anong expect mo sagot niya? Sasabihin niya, hindi, political motivated to kasi siya yung naglalatag doon sa 18 Marines, sinutulungan niya yung mga nagsisiwalat sa mga maanomalyang flood. Yun mga expect mo sagot niya. Natural, sasabihin lang, ginagawa lang nila trabaho nila dyan. Obvious naman. Pero basahin nyo na lang yung mga kaganapan. Hindi nyo na kailangan tanungin si Melvin Matibag. Kung talagang babad kayo sa politika,
Maya't maya ay nakikita nyo yung mga update sa politika tapos ganyan pa kayo magtanong, ay para kayo mga siraulo. Force of the law. Well, unang-una, no, yung statement niya, she have the right to say that statement. Pero this operation is a rescue dun sa mga victims ng human trafficking. And upon rescuing them, that's the only time we discovered when seeing the documents. Ito pala, ang mga may-ari, yung asawa nga ni Mike Defensor at anak niya. So yung mga documents revealed na sila yung may mga kinalaman dito, no? So I'm surprised that they will connect this to political issues that they are saying, no? So I don't know. Di ba ano yan? Hindi particular dyan sa kung ano man nahol dyan. Di ko natin naiintindihan yung dynamics ng issue na yan. Sa totoo lang. Di ko natin naiintindihan, ha? Pero ang pagkakaalam ko, ha? Kasi meron din naman ako mga nakakausap at nakakakwentuhan. Hindi particular dyan sa pinag-uusapan na yan. Di ba yung mga ganyan mga klase establishmento? Kompleto naman naabutan dyan. Hindi, totoo lang tayo. Meron din naman akong kaibigan na nagkukwento, di ba? Hindi particular dyan kay ano. Di ba? Ang dami dyan. Ay, nakmanto ka. Punta ako kay sa walking street sa Angeles City, Pampanga. Anong ginagawa ng NBI dyan? Sige. Oh. Sige. Ang ginagawa nila dyan? Ba't walang nahuhuli dyan? Sa walking street, puta ko kayo dyan mga kababayan. Anong raid? Anong rescue? Sige nga, puta kayo doon, mga minor de edad pa nasa kalsada. Gabi-gabi, anong ito ka? Ang ginagawa ng NBI? Bihira. Siguro maganda sagutin lang nila dahil malinaw naman, the law is clear kung ano yung violation ng anti-human trafficking. Nakita namin yung establishment, nung pumunta kami dyan, may record naman, naka-video yung buong operation, connected yung hotel. Merong secret na passage papunta ron sa hotel, may transaction, kakausapin yung mga pimp na mga... Hindi daw konektado kay ano yan Ma'am Julie eh. Diba? Sinabi niya hindi siya konektado diyan eh. So tingnan ano na lang yung usapan na diyan sa media na yan. Sa korte na lang magkita. Papalag naman yung si Ma'am Julie at saka si Kong Mike, di ba? Papalag yan. Panahon na yan. Panahon na yan. Maya makita natin nasa Senado yung si Mike Defensor. O ikaw nasa nasa NBI ka pa ba noon? Yun ang problema. Paano pagka wala ka na sa NBI? Oh, umiikot. Hindi ko naman sinasabing gigipitin din yung pamilya mo pagka dumating yung panahon na yun. Hindi, umiikot lang ang mundo. Ngayon, lumaban lang ng parehas. No, yung tipong huwag masyadong maangas kasi pagka umikot na, kayo naman na mapupunta sa ganyang klaseng sitwasyon, magugustuhan nyo kaya. Di ba? Umiikot lang ho yan. Yung anong tawag doon, parang manager yung tawag, tapos magta-transaction, pag nahis yung transaction, aakyat na doon sa hagdanan sa likod, paakyat diretso rin sa mga kwarto na pinapalabas nila ng hotel. And it so happened, the hotel is owned by Sirin, kung saan presidente yung asawa ni dating Congressman Mike Defensor. So, dahil presidente ng Sirin, itong si asawa ni Kong Mike, ibig sabihin, konektado na sila dahil doon sila nag-check-in. Palakpakan mo natin FBI. Pambihira talaga, So, the people... Punta kayo doon sa walking street, sa Angeles, Pampanga. Ang tawa. Diba, yung mga kababayan natin babae doon, pinagpepesta ng mga foreigner. Can be the judge on that. Yun yung factual na nangyari dyan. Everything is recorded. The CSWD of Pasig City was there. Sabi ko nga, strong coordination with the local government of Pasig. I don't think naman that the local government of Pasig, especially yung pinakang namumuno rito, will allow any political persecution na gagawin. And ang NBI po, we are professional people here. I admire the men and women. That's why everything is done legally and in the process. Additional follow-up, what is your personal assurance to Mike and some of the people from the other opposing camp, if I could put it that way, regarding this? Grabe no. Regarding... Kinakasangkapan ho talaga ng administrasyon lahat ng ahensya ng pamahalaan para gipitin yung kanilang mga kalaban. Ganyan ho sila kawalang hiya. Di ba? Ganyan ho sila karumi maglaro pagdating sa politika.
Di ba? Hindi ho nila masagot yung isiniwalat ng 18 Marine. Pinatawag na nga sa NBI, di ba? Sandamukal na panggigipit na nga ginawa. Ngayon, dahil hindi nila magipit yung 18 Marine, yung mga naglabas na lang doon sa 18 Marine, yun ang ginigipit nila. Palakpakan ho natin ang ating National Bureau of Investigation. Wala, baboy na baboy, no? You know, what she calls as this political attack on the family, on the defensor family as well. Your personal appeal lang po, sir. Well, unang-una, no, you have to face the law. No? Kung meron kayong ginawa na illegal, dapat panagutan. Nung nag-operate sila nito, dapat naisip na nila nito. It so happened that former Congressman Mike Defensor is so active in the political fronts. Tapos ngayon, may nangyayaring illegal na involve yung pamilya mo, i-connect yun doon sa politika. I don't think that is fair, no? That is not fair to the men and women of the law enforcement and including the government offices na nagtatrabaho ng maayos para ipatupad yung mga batas natin, ano? So my message will be, you have to face kung ano yung dapat harapin doon sa law. They are facing criminal charges of violation of anti-human trafficking law and violation of anti-illegal drugs also because may mga nakuhang drugs doon. Nung niread namin ito, actually pagpasok pa lang nung pinto, amoy mo na may ginagamit na drugs eh. Wow! So yun ang ibig sabihin. Galing naman ng ating NBI. Ka-expert na expert pagdating sa drugs. Palakpakan na. Amoy na amoy daw. Baka utot mo lang naamoy mo lang yaka. The establishment is allowing those things to happen within their premises. So that is their responsibility to police yung mga nagtatrabaho dyan. Kung wala silang kinalaman dyan, if it's been happening for a long time, we did the surveillance for 3 weeks, ibig sabihin somehow you're consenting to that. At malinaw po yung batas natin kung ano ang mga pananagutan po ninyo. Salamat po, Director. Last question, please. Magandang hapon ho, Direk. Pwede ko katanong regarding yung mga nahuli 54 mga babae, meron bang foreigner at meron bang mga LGU for protection sa kanila? Kaya ganyan natuklasan natin. Well, yung 54 po, we don't consider them na nahinuli, no? We consider them rescued. Malinaw po yan sa batas, ano, na yan po sa Republic Act 9208, they are victims. Kaya po this is a rescue operation, it so happened. Meron din tayong mga nilagay na assets dyan na meron talagang nangyayari na bilihan for sexual favors. Ano po. So foreigners, may ilan pong foreigners na nandiyan dyan. And in fact, in relation to that, we found out later on na yung hotel na nag-ooperate, there is also a violation of Republic Act 9593, Tourism Act of 2009 po yan, kung saan dapat kung may foreigner na papasok sa iyong establishment at hotel ka, you ask for the passport and you registered it. Wala po silang ginawang recording na gano'n. And apparently, when we're interviewing the barangay officials na tumulong po sa amin doon, akala nila ordinary siya na KTV kasi registered siya na family KTV. At hindi po ito sa lugar na parang yung bang ordinary na lugar, this is Ortigas Center. Sa gitna po ito ng business district, business center. Ano po? Thank you. Last question. Hello, sir. RR po of PTV4. Sir, can we just have it on record po? Paano po ba yung sistema po na nangyari dun sa actual na human trafficking, allegedly human trafficking doon sa nightclub? Thank you. Well, actually we got reports already dito sa office natin. Tinuturo yung establishmento na yan. No, at dahil doon, nagkaroon kami ng mga surveillance operation for a period of mga 3 weeks na operation. Tinitingnan namin, tinitest namin kung talagang mayroong nangyayari na mga violation ng anti-human trafficking law. And when na-confirm namin ito, nung araw na yon, nung gabing yun, nag-surveillance pa rin kami, tsaka nagpadala pa rin ang assets to do that. Yan. So yun na nga, nung may ghost talaga na positive na may ginagawa, may mga mark money po eh. Talagang hindi may tatanggi na meron. At alam na namin may mga transaction na nangyari. Pumasok na po yung mga operatiba. Kasama po ang CSWD, ito po yung social worker ng City of Pasig, no? Kasi yan yung po yung proseso. Nung pumasok po kami, it will appear to be an ordinary bar. May mga kwarto, may mga uminom, listening. Melvin Matibag. Nanto ka. Ito talaga si Melvin, oo. Langya ka, Melvin.
Lipat na ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Ilang oras na ho na sinayang sa buhay natin ng mama na yun. Walang kwenta sinasabi. Bottom line dito, yung ginagawa na yan kay dating Congressman Mike Defensor, political persecution. Dahil hindi ho nila mabanatan yung Brave 18 kung tawagin, binabanatan ho nila. Yan si Ma'am Julie. Yan ang asawa nito si Kong Mike. Ma'am Julie, yaan mo, ipagdasal na lang natin sila, ha? Pagdasal na lang natin sila. Huwag ka na masyadong huwag ka masyadong malungkot. Pero mabigat yung kaso yung sinampa dito kay Ma'am Julie, no? Yung qualified, human trafficking, wala akong billion. Pagka yun, naglabas ng warrant, kawawa naman to si Ma'am Julie. Siya yung dinidikdik dito. Hindi ko, iniisip ko lang ho kung gaano katinding stress ang inaabot ngayon ng mag-asawang defensor. Itong si Ma'am Julie at itong si Kong Mike. Umiikot lang ang mundo. No? Pag naging senador yung si Mike Defensor, lang yan ka Melvin Matibag ka, may kalalagyan ka sigurado. Sama ng tingin itong si Sendante. Ano ba? Ayaw ba? Ulam? Ganon? Nangyari? Ba't masama tingin ito? Sino naman ba ng away dito? Ito kay Sen Marcoleta tayo, gang. Ba't ganun? Ba't ayaw? Bumibigay Anong nangyari? Teka lang, ayusin natin Ngayon. Kung makakakuha siya. Yan. Nako. Ay, nako. Ikaw palagay mo, Nelson. Mainit na naman ang tambutso nitong si Sen. Oo. Ayaw nga pumirma. Ay, nako. So wala na ho tayong aasahan kung ang resulta ng Blue Ribbon investigation. Ginawa niyang precondition yun eh. Oho. Bakit ka gagawa ng precondition doon sa mandato na maliwanag naman walang kondisyon? Opo. Mag-imbestiga ka. Isinto naman si Sendante. Kaya merong precondition. Para nga hindi siya mag-imbestiga. Yun nga dahilan. Kaya may precondition. Sendante talaga. Oho. Ikaw ang chairman ng Blue Ribbon eh. Inaasahan sa iyo yan. Tungkulin mo yan. Bakit ka magbibigay ng kondisyon sa sarili mo? Na hindi mo man lang isinasang-alang yung mga miyembro ng komite. Nako. Parang ikaw na lang ang magpapasya. Parang ikaw lang ang may kapangyarihan kung itutuloy yan o hindi. Mukhang mali nga yun, ano? Mali. Kung ano-anong kondisyon, isipin mong, kailangan pumirma muna. Kung sapat na bilang. Halimbawa ako, paano mo kung papipirmahan dyan? Ika nga nila sa Kapampangan, yan si Ping Lacson, ano ho siya, balbal, basag yung pula niya sa itlog. Kung baga sa itlog, basag ang pula. Diba? Bihirang-bihira ako kayo. Kasi pagka nabasag ang pula niyan, tapos binuksan nyo, ibig sabihin bugok yun. Diba? Balbal niya maluto, hanapin Senator Rodante Marcoleta. Ika nga ni Senator Rodante Marcoleta, basag ang pula. Alam ni Sendante yun. Alam niya. Kung sinasabi ko na nga ba, hindi mo, sabi mo pupuntahan natin ang mga ebidensya. Opo. Napakaraming mga lugar ng ebidensya na ibinigay na mismo voluntarily ng mga tao at ng mga pangyayari. Di ba? O sinabi ko na, imbitahan natin si ganito, si ganito, si ganito, si ganito, at si ganito. Iyan. Ano naman, bakit mo ahadlangan yun? Ikaw mismo naman noong pa ka kung sinabi mo na sila ay may kinalaman sa ganito. Ikaw din ang nagsabi, ba't ngayon ayaw mo silang imbitahan? May nagkukusa na. May nagpakita na ng mga resibo. Di ba? Opo. Ayaw mo bang... Naka-standby pa nga yung 18 sundalo. Sen, dating sundalo. Nakahanda rin magpahayag dapat. Ngayon, paano ako bipirma? Parang trap Jen. Opo. Unang-una, nung ibigay sa amin yon, hindi naman siya yung printed copies Opo. Ang ibinigay sa opisina ko ay isang link. Link. Yes po. Na kukunin mo, i-open mo yun, i-open nung aking mga staff, nakita nila isang partial report Nako. Yan, yun ng Blue Ribbon Committee. Yan problema. Pagkatapos meron siyang watermark. Yan konektado pa rin ho yan Diyan sa
naunang paksa ho natin kanina. Ibang paksa lang yung kay Melvin Matibag, pero yung una natin paksa, kaugnay doon sa mga maanomalyang flood control project. Konektado pa rin ho yung tinatalakay na yan. Ito si Sean Marcoleta, baka akala nyo ho. Yung hindi pagpapaalis, pagkakaroon ng ikangay, may higpit na pagbabantay dito kay Martin Romualdez at dito kay Chis Escudero, konektado pa rin ho dyan sa investigasyon na yan sa Blue Ribbon Committee. Dapat kasi si Sean Dante na lang eh. Di ba? Dapat siya na lang yung chairperson dyan. Ang nakalagay sa bawat pahina, malalaking watermark eh. Yes po, yes po. O.S. Marcoleta. Yan, sabi ko sa mga staff ko, dahil, ako naman neophyte, bagito naman ako. Ito baka ako ang talagang standard na pamamaraan sa pagbibigay ng Blue Ribbon ng partial, kahit partial report. Sila naman nagsipaglingkod sa maraming mga datihan na doon, dating opo. senador. May hindi ko na babanggitan ng mga pangalan ng mga senador, pero karamihan sa kanila nanggaling sa mga senador. Ay hindi po kaganyan. Paano ka ako ito? Tsaka ako, bakit ka ako walang pirma? Kanino galing ito? Sabi niya, Nako. dalawang bagay po yan. Sa opisina ni ganito, at saka sa opisina ni ganito. Teka muna, matutukoy ba natin? Hindi po. Pero maaari po talagang dito galing. Opo. Parang hindi Blue Ribbon. Opo. Hindi ba Blue Ribbon ito? Bakit dito? Ang indication po dito galing eh. Hindi Blue Ribbon. Hindi po. Paano ka akong gagawin? Pero basahin natin. Binasa rin namin. Ano ka akong nilalaman? Sir, malayo po doon sa ginawa ninyong minority report. Lalong-lalo na po yung rekomendasyon. At saka lalo na po yung mga findings na in-identify nyo, wala po dito. Ayun. At saka yung in-indicate po niya at binigyan nyo ng emphasis na ganito, wala po yun. Teka, yung rekomendasyon, ano ba nangyari? May dalawa pong klaseng charging eh, sabi niya. Parang si ganito po, tsaka si ganito, tsaka ito pong kalipunan ng maraming ganito, diretso na po sila sa preliminary investigation. Rekomendasyon po yun. Parang diretso sa piskalya. Ayun, ganun Parang, pala. oy, piskal, banatan mo na itong mga ito. O yung isa kako, ano nangyari? Hinahanap ko yung isa eh. Yung isa po, yung malaking isda, ang nakalagay po ay for further investigation. Ay, nako, alam na. Alam mo dyan, yung terminong for further investigation sa piskalya, dahil naman ako naman dati namang nakipagbunong braso rin sa mga piskal, ano? Yes po. Either inquest or rather regular prosecutorial matters. Wala na yun eh. Yung for the investigation, wala na po. Ibig Pagka sabihin, nga, i-release nga yun eh. Kahit na nahuli yun, wala kang mapagbabasihan muna. Sa ngayon, ha? okay. Investigation na yan. Hoy, umuwi ka muna. Isip-isipin mo, yung inaasang, yung malaking isda na na-identify doon sa minority report, doon sa kanya for further investigation. Nako. Sabi ko, Ayan. paano ako pipirma rito? O ipagpalagay mo na ka kung gusto kong pumirma. Saan ako pipirma? Sabi ko, ano ito eh? Drop lang ito na mayroong watermark. Ganito po yung sinasabi nila. Pag gusto niya na pong pumirma, ibababa po nila rito yung signature page. Yes, Teka muna. Pag pirma ko rito sa last page, paano kung malalaman na itong binigay sa atin kapareho nung hawak nila? Ayun nga, tama po yun. Sa dami ng iniisip ko na parang hindi nakasalig sa tuntunin nito Ayaw kong pumirma. Yun ang una. Pangalawa, ang dami kong duda eh. Wala nga, hindi nga iniharap ito, wala ito. Hanggang sa ako'y nakapag-deliver ng privilege speech. Ayun, yun na pala. Paano ako pipirma ngayon? Kung sakali lang ito, nag-open siya. Kunyari, kinalimutan niya yung kondisyon na yun. Nag-open siya ng investigation. Nakita doon ang maraming iba pang dapat na idagdag doon. Nakapirma na ako at sapat na yung bilang. Sabi niya, hindi na.
Total, sapat na ito, ano na natin yan. Nako. Okay, nakapirma na ako. Sasabihin ko ba, mag-withdraw? Hindi ka na makaka-withdraw rito. Nakapirma mo na eh. Nakapirma, ano ka ba? Yun. Ito yung problema eh. So sabi ko, bakit ka magbibigay ng precondition? Oho. So parang trap nga talaga yun. So, matatrap ako doon. Oo nga, no? O, ang tanong, sabi ko, alam mo, tatanungin kita, ito ba'y partial final report? O partial, parang partial provisional report? Kailan sagutin mo nga ako? O, tapos sasabihin naman niya, palagi niya ako tinitira. Hindi kita tinitira. Ang sinasabi ko lang, yung layunin ng batas at ang pamamaraan, ang mandato ng isang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sapagkat iyan ang inaantabayanan ng tao. Opo. Pero ng tao na ninakaw mula sa kanila. Kung ito, i-dramatize mo lang eh. Isusubo na lang ng mga tao, inagaw mo pa sa kanila. Yun na nga po. Hinahanap nila ngayon kung sino yung gumawa nito. At kinakailangan maibalik sa kanila. At papanagot sila. Tama po kayo. Accountability talaga. Kaya nga kumisa na eh. Nakakasibhayo talaga siya, no? Kumisa napapalakas ang salita ko. Ayoko na magsalita ng ganito eh. Yan. Pagkatapos eh, Dapat talaga sa edad na yan ni Sen Dante, hindi na nagiinit ng ganyan yung kanyang ulo. Pero ang problema kasi ito, kasi kasalanan nung ni Ping Lacson yan. Kung meron mong mangyari kay Senator Rodante Marcoleta, atakin sa puso. Wag naman sana knock on wood. Ano bang? Yan, no. Wala naman ho sanang mangyari. Nagiinit ang ulo eh. Mga ganyang edad, di na pwede nagiinit yan. Diba? Si Ping Lacson kasi kung ano pinagagawa dyan sa ano eh. Kailangan pa ho natin, ika nga, ng sambayan ng Pilipino yan, Sen Dante. Kailangan, humaba pa buhay ng mama na yan. Kung tayo tatanungin, kahit umabot lang siya ng 135, okay na tayo doon. Sa ingo, okay na rin siya doon, no, Sen Dante? Oh. Ngayon, para ika nga, hindi na nag-iinit ang ulo ni Sen Dante, meron lang akong siya request dito kay Ping Lacson. Ituloy niya na ang hearing, tapos ang usapan. Wala maraming kondisyones. Mag-hearing siya, bukas mismo, di ba? medyo paano yung ka pa ng, mahilig siyang magpa-interview ng pa-interview eh. Puro ganun eh, pa-interview. Oo nga. Bayaan siya. Pero sa akin, nakukuliling ang tenga. Ano? Meron pa eh. Sige, wag ko nang dagdagan, Sen. Baka ba? Ha? Wag ko nang dagdagan, no? Lipat na natin, Sen. Aba, ako naman, kahit na maghapon natin pag-usapan yan, okay lang sa akin. Hindi, okay na tayo dyan, Sen. Okay ka na. Oto, may nag-iibit. Okay ka na. Ayos na tayo. May nag-iibit sa inyo, Sen. Sabi niya, naku, tama po sinabi ni Sen Dante. Ha? Napakaganda po ng klima ngayon dito sa Bilbao, Spain. Wow! Yan ang sinasabi ko sa'yo. Napakasarap po. At Bakit ba gustong-gusto mo nang binabalikan niya? ito, Sen, eh. Ayaw mong pag-usapan yung para sa bayan ang gusto mo yung klima Hindi nga po. ng Europe. Okay na tayo dyan, Sen, oh. Patrick De La Rosa Magsino, sabi niya, pagka nandito po kayong tatlo, magkakapit tayo. Yun! Naghahalo po ang amoy ng spring at ng gasolinahan. Gasolinahan, bakit? Mahal po. Ayun, Yung, ibitan. alam mo, isang episode pa dyan para lang dagdagan natin ang klima na yan. Opo, opo. Yung Paris, ano? Yan, Opo. Paris. Kung bakit naman kasi madalian yun eh. Alam mo naman yung federation namin yun. Sinasabi ko sa yung Contractors Opo, Federation. opo. Ikaw na lang, dali-daling pumunta ron. Kanya, hindi ako makakarating. Sir, wala ka akong visa eh. Oho. France eh. Ano? Oo, France. Hindi kanya, kinausap ko na yung, yung presidente natin sa FIEC. Opo. European Contractors Federation to. Oho. May influensya ito. Ano? Opo. Sabi niya, dali, pumunta ka na sa French Embassy. Opo. Hinihintay ka na nung yung Nako, ambassador mismo. bibigyan kita, oo. Kaya pala pinadaan ako sa likod. Hindi ako sa harap. Special lane pala kayo. Sa likod. Hindi ako dumaan ako ng elevator, pero hindi ako dumaan doon sa... Yung entrance mismo. May naghihintay sa akin na 2 staff. Dito Opo. kayo dumanga. Yan. Dito. Madilim dito eh. Sige, dito po. yung room pala niya sa likod nung ambassador. Ayun. Kumakain siya eh. Opo. You are Marcoleta. Yes, sir. Come here. Pirmahan mo to. Ganun lang. Oho. Pagka-pirma ko, you have to wait for 10 minutes. Ba? Okay na approve ka ng visa. Dala mo yung sabi niya, yung passport.
Yes, Mr. Ambassador. Oho. 10 minutes pa. Nandun yung visa ko. Oh, ngayon, di nagpunta ako ng Paris. Oho. Ako lang mag-isa. Nako, solo. Yung pala, yun lang magkakapi ka lang, ano, di nakikita mo yung... hindi mo alam bakit ganun, yung katahimikan na yun. Pagkatapos, pag tiningnan mo yung outside, Oho. yung naunang mga lamig-lamig na may lamig pa ng yelo na gumaganyan sa ng salamin, ano. Tapos hinihigop mo alam mo yung tasa nila, hindi naman ganito yung tasang malalaki. Maliit lang na tasa. Nako, pero matapang po yung kape dun eh. Hindi siya matapang eh. Ay, hindi ba? Ang kauna-una kasi dito kapag ikaw ay kapag umiinom ka ng kape, binigyan ka ng gatas. Nung panahon na yun, ang pinag-uusapan natin 15 years ago eh. At maaaring 20 pa yun. Ngayon, pag binuhusan mo ng gatas, malamig ang gatas, doon kong unang nakita na yung gatas mainit din. Mainit din. Para sa ganun, yung iinumin mong kape. Mainit pa rin. Tama. Pag ihigupin mo at nakikita mo yung senaryo ng sa salamin ng gano'n. Yan ang sinasabi niya, nag-text sa'yo. Yun ang nga po. Kasi nahamon kang magkape kayo eh. Ganun ang mararamdaman mo. Yung ganda ng Okay, ambience pala. nag-iisa lang naman ako dahil mabilisan yun. Sabi ko, dapat kasama ko yung asawa ko eh. Ayun na nga. Diba? Kaya lang, mabilisan. Sandali lang. Kaya mo kayong dalawa, darating din kayo. Darating ang araw eh. Balang araw eh. Sana sakaling dumating yung balang araw na yun, makasabit tayo kay Sen Dante. Sasabi si PH. Doon ako sa isang maleta ni Sen Dante, papasok ako doon, di niya alam. Arawan din. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Hindi. Di ba? May ano ako dyan, naniniwala ako dyan. Darating ang oras natin, Sir Nelson. Huwag kang mag-alala, Sir Nelson. Aabot tayo dyan. Balang araw ay matutuntun din ninyo. Yan. Huwag kayong dadaan sa Strait of Hormuz, sarado yun. Doon tayo sa Suez Canal tayo naman. O, tapos na tayo. Magbabalik pa po ang saganang. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating napakalupit na reaction video. Maraming salamat to. Magsitulog na ho tayo. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Palakpakan natin ang ating mga kasama sa PH. Saludo.